Hi guys, this is Juris Manyalak, a second-year computer engineering student and a graduate of computer science. And welcome to the first C programming tutorial, Introduction to C Programming. But by the way, what is programming? Ito yung ginagamit sa pagdevelop or paggawa ng mga games, softwares, or programs sa mga devices natin ngayon like computers, laptops, netbooks, Android tablets, iPad, iPhone, and even cell phones. One example ng program na pwede natin magawa gamit ang C programming is this. Here, we have 5 programs na nagawa na. Itong mga programs na to para sa mga Windows operating system. Hindi siya mag-run sa mga other OS and other devices like cell phones, tablets, iPad, and iPhone. Different programming language, pwede tayo makagawa ng different programs na mag-run sa different platforms like Java. Pwede tayo gumawa dyan ng Java games para sa mga cellphones natin or programs or applications sa mga cellphones. Sa Objective-C programming, pwede tayo dyan gumawa ng iPad games and iPhone games or mga programs para sa mga Apple devices natin. Here, sa programming, C programming naman tayo. Try natin run yung calculator program natin dito. Here, we have 2 files. Itong una, calculator.c. Ito yung source code natin. Dito natin ni-encode yung mga ating mga ideas or mga gusto natin mangyari sa program natin. Mga functionality nila. And this one, ito yung executable file natin or application na. Ito yung pwede na natin i-send, i-distribute, kalat, or even ibenta. Yung sa ibenta, malabo yan. Kasi itong program natin na to, itong calculator.exe natin, simple program lang siya. Actually, pwede mo siya gawin ng 5 minutes. Bakit siya naging simple? Tingnan natin, run natin yung program. Kasi dinouble click mo siya, same din siya ng mga other programs natin o softwares na nakikita o nada-download natin like this Opera. Once na dinouble click mo, may magpa-pop up dyan. Itong mga games, mga ganyan, may magpa-pop up din dyan, di ba? And yung program natin kanina, yung dinouble click natin, mayroon din nag-pop up. Ito na yung ating program. Paano siya naging simple? Ito, black screen nga. Console applications, run natin. It says, press plus for addition, minus for subtraction, asterisk for multiplication, slash for division. Press any key to continue daw. Try natin mag-press ang any key. Example, spacebar. Nag-respond yung program. Same din ng mga programs ang iba. Pag mayroon tayong ginawa, nagre-respond yung computer natin. Here, sabi, put first number. Try natin mag-input ng number. 5 plus 3. Expected natin dito is 8. So, is 8. Tama naman. Sabi nila, do you want to try again? Press Y for yes. Put tayo ng Y. Follow natin instruction ng program. Enter. First number. Try natin yung subtraction. 8 minus 3 says 5. Try tayo ng iba. 4 times 3, 12. Tama naman siya. Division naman tayo. 15 by 4. 3 remainder 3. Tama naman. Exit na natin siya.
Saan tayo bang gagawin? Mapapansin nyo, simple nga siya, di ba? Ibenta, tulad na sinasabi natin kanina, walang bibili. Kahit ikaw ba naman, bibili mo ba to? Dahil marami naman calculator program na mas maganda rito, na open source o libre naman. Sito natin yan. Ngayon, sa different programming language na sinasabi ko, maangguha tayong different programs sa mga different devices natin. And different programming language, different functionality rin. Example, C++, mostly maangguha tayo yun ng mga PC games. Visual Basic, mga Windows software, and some PC games. Example ng C program, C++ program natin dito ay, huwag na yun. Almost same din lang naman siya nung nandito natin, calculator kanina. So Visual Basic na lang tayo. Visual Basic, isa siyang graphical user interface sa program. Ito, pakita natin. Here, meron tayong 4 na files. Kanina, 2. Katulad din siya nung kanina na meron siyang executable file. Ito na yung final product ng application na. Bahala ka na gawin mo dyan, benta mo. Kung may gagong bibili niyan. Itong 3 naman, ito yung para ding source code. Pero actually hindi siya source code. May term para dyan, hindi ko matandaan gaano. Try na natin itong i-run. Pwede na din natin itong double click kanina. Expected natin magre-response yung computer. Magka-execute yan. Ililitaw na pop-up. Tulad nga sabi ko, meron naman. Kasi number version 1.1. Itong program na to, different kumpara kanina. Kasi kanina black screen, di tayo gumagamit ng mouse para mag-interact sa program. Dito gumagamit na tayo ng mouse. Yung tatawag nila ang graphical user interface. Ginagamitan na natin ng mouse pointers. And may mga kulay-kulay na rin. Kung bakit may kulay-kulay. Tulad dito. Kulay orange siya. Sa C programming din, pwede na din naman tayo magbago ng kulay dyan. Pero yung wala doon is ito nga meron tayong no game button, exit button, syempre ito yung exit. Ito yung mas okay, di ba, sa itsura. Pero ituturo ko pa rin is yung C programming kasi siya yung pinaka basic foundation para maging programmer. Ganun natin yung program. Sabi dito, click enter to start. Tingnan yung mouse. Press and enter. I-respond naman yung computer program natin. May nangyari. Itong program natin dito, guess the number game. Bali, hula ka ng number from 1 to 100. Example, hula ako 50. Say slower. So, ang number ranging from 1 to 50 or 49. Let's try 25. Say higher. Try natin yung 35. Higher pa rin daw. 40. 45 lower. 43. 42. Correct. We have 4.0. Ito na yung graphical user interface na program or GUI. Yun nga. Graphical siya. Example ng mga programming language na GUI is C++, Visual Basic nga, tulad ito. Visual Basic to. Java, C#, and many more. But, doon pa rin tayo syempre sa C programming. Yun ang topic natin. Isita natin to. Respond, GUI. Sa next tutorial natin, didiscuss ko yung pag-install ng IDE tulad ng code blocks and dev C++. Turo ko rin yung how to run your first program.
Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel and visit my website. Thank you.